Day 2 ng tag-ulan. Try naman natin tong ganitong technique. Let's go! Dati grocery lang ang dinadala ko dito eh. May video ako na, nagyan ako ng grocery. Tapos 25 weeks pregnant ako kay Serena. Tada! OOTD! Diamo, say bye-bye! Nagbabagang balita, tignan nyo naman po ang aming kwarto. Bahay lang ba namin nagkakaganito? Maskerina. Yung mga nakikita kong bahay ang lilinis pag kahit may bata. Binila namin si Serena ng ganito, washable. Tapos pinaupo namin siya sa ganito para dito na lang siya maglalaro at magdodrawing. Tinuturuan namin siya mag-open ng banana. Minsan gusto na niya ng saging, gusto niya ipabukas. Eh, tinuruan na namin siya magbukas para naman next time siya na yung kakain. Wow naman, what a boss! Anong upo yan? Ay, gusto daw po. Gusto niya laruin to. Nakita niya kasi habang nakain siya ng saging. I-make sure namin ang play doon. Sebis eating. Tapos kakausapin namin kunwari yung laruan. Dopo, okay. Wait mo si Serena. Bawa ito yung laruan. Wait lang ha. Wait for Serena. Serena will play with you. Okay? Sebis eating now. Kumakain si Serena. Serena está mangiando. Gaganon na. Tapos mabobola naman namin ng mabilis. Ayun. Yeah. Down. Down. Good boy. Pinagpe-pray namin si Kenji. Natutunan namin to dahil yung aso ng friend namin iniwan sa amin for 1 week. Eh, nagpe-pray pa lang yun pag nakain. So, natuwa kami. Kaya, in-apply din namin sa kanya. Lord, gabayan niyo po si Kenji. Sana po laging malakas. And, amen! Manja! Akala mo naman napakasarap kong magluto. Char! Ubus na naman. Tinatry ko mag-bake ng milk bread. Sa lahat ng tipong pagluluto, magbe-bake ang bulok ako. Dahil tamad ako mag-follow ng instructions. Kailangan kasi may mise en place na. Eh ako, pag nabuksan ko yung ingredients at yung instructions, one by one ko siya binabasa at inihahanda on the spot. Eh hindi, ewan ko ba? Isalang nyo na ako sa pagluluto. Pero pag baking, kung tutuusin, mas madali. Ayaw ng sikmura ko. Alexa, stop. Buti na lang dumating na kami ni Serena dun sa puntong. Kaya ko na siyang iwan maglaro dun sa kwarto. At kahit bale-balentong siya dun, kilala ko na siya. Magpapatak lang yon at alam ko namang Serena proof yung bahay. Kaya hinahayaan ko lang siya dun mag-isa. So, samahan nyo na lang ako mag-bake. Uy. Dentro lang. Nakikiss daw si Sebi. Kinakabahan ako. Kala ko naglalaro ka sa kwarto. Mag-bake ka na lang with mommy. Kinakabahan ako sa pinagkagawa natin. Meti, mix, please. Mix. Mommy and Sebi will mix. Mommy and Sebi will mix. Adyan niya ang cups. Go. Play with your cups. Ito ba kung kakanto? Ay, hindi, ganito. Madali. Kapoko. Tama na. Hindi alam ni mami ang ginagawa niya. Hindi natin alam ang ginagawa natin. Sa totoo lang. Kaya kagulo eh. Ano na yung guwala la photo? Wash tayo ng hands. Mommy will clean up na.
yan, ha? Huwag kang baksak lang. Laters. Buti na lang yung assistant ko, inabutan ng antok. Nakahiga na siya dun sa crib niya. Siya daw ay i-sleep na at hihingi na daw siya ng milk. Na-enjoy ko actually. Next time, kapag pala may toddler, kailangan mas prepared mo na yung ingredients kasi hindi pwedeng on the spot. Kasi pwedeng dakutin niya bigla yung hindi pwedeng dakutin. Pag hindi maayos ang gamit, lalong mas magulo. Kaya kung gusto kong maggawa ng activity kasama si Serena, pwede, pero dapat maayos lahat ng gamit. Yun. Hindi yung ay, mahawakan. Yung mga ganong eksena. 1.5 hours kung ipaparest yung dough. Saktong-sakto, patutulugin ko si Serena. 2, 3, 4.5. Ayan na, ayan na. Huwag na natin pansinin tong kalat na to. Ears, head, no, head. Sabi will sleep na. Ay nako, ayoko na. Dapat ang itsura nito ay buns. Nagmukhang tartaruga. Nagmukhang turtle. O mukhang flower. Importante, masarap.
kay Serena. Kagat? Sarap? Sarap daw! Sarap? Parang narinig ko, sabi niya, ang galing mo daw. Katulog siya sa tabi ko. Dapat tulog na siya ng 2:30. Ngayon ay 5 PM na. Ngayon lang siya nakatulog. Hindi talaga siya makatulog. Kasi medyo moody siya, pero active maglaro na maiyamutin. Alam nyo na, kapag yung toddler nyo o yung baby nyo ay gusto makatulog pero hindi makatulog, hindi na umuubra ng heli kasi ang laki na. Ihiga na lang tutulog. Pero hindi talaga siya makatulog. Medyo na iiyamot na rin ako. Ngayon lang ulit ako naiyamot o naapektuhan yung iyamot, yung temper ko. Simula nung last time ay 3 months lang siya. Ang baby pa, no? Buhat ko kasi siya. Tapos nagpaikot-ikot siya. Tapos aksidente niyang natamaan yung pisngi ko ng malakas. Ako naman, hindi ko siya sinigawan. Wala akong sinabi sa kanya. Nagulat lang ako. Sabi ko, "Aya!" Tapos yung tingin ko sa kanya, patingin ng, "Aya!" Pero alam kong hindi niya sinasadya kasi hindi siya concentrated na saktan ako. Wala siyang intention saktan ako. Umiikot lang siya. Saktong pumatak lang yung kamay niya sa pisngi ko. Tapos medyo nagulat din ako sa reaction ko. Kaya nandun kami sa point na nagtititigan. Tapos yung ginawa niya, parang dinikit niya lang yung dalawa niyang kamay sa pisngi ko. Tapos sabi niya, "Cheeks, mami. Aya, mami." Tapos hinalkan niya lang ako ng hinalkan sa pisngi. Para bang naiintindihan niya nakasakit siya na hindi niya sinasadya. Pero at that moment, nalungkot ako, nalambot ako kasi ako ready to attack na ako. Siya naman, hindi lang siya makatulog. Pagod lang siya and all. Pero siya, ang ginawa lang niya sa akin yung dinikit niya lang yung pisngi niya yung lips niya sa pisngi ko. Paulit-ulit niya lang akong kinis. Sabi ko, ang sarap naman sa feeling. Tapos nakaka-guilty din. Nakakatunaw ng puso. Ayoko na tuloy alisin sa tabi ko. Dito ka na sa tabi ni mami. Kahit ang dami kong gagawin. Well.